hadlangan, pero pwede mo siyang mapaghandaan. Tama? At yung paghahanda, napakahalaga nun. Kasi pwedeng, dahil sa paghahanda mo ng tama, ay nakaligtas ka pa. 'Di ba? Kesa dun sa mga taong hindi man lang naghanda. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol din sa tamang paghahanda. O ano ba yung mga dapat nating paghandaan? Kung yung bagyo, ilang araw lang yan eh. Tama. Darating ang sisikat din yung araw. Pero yung last days na pinag-uusapan natin buong buwan na ito po ay totoong mangyayari. At hindi lang to isang araw, hindi lang 2 araw, matinding pagsubok po ito na dadanasin ng buong mundo. Kaya ito, seryosohin natin kasi ito yung way natin para malaman ano ang mangyayari pag dumating na yung panahon na yun. Noon nga sinabi ko, paano Lord? Kasi ako advanced thinker, diba? Paano Lord pag tinatanggalan na ako ng kuko? Totoo po yun. Paano po pag tinotorture na kami? Paano po pag binabalatan na kami? Magtitiwala at susunod pa rin ba ako sa Diyos ko? Or baka matakot at magano na rin ako? Kaya yun yung mga bagay na pinaghahandaan ko. Kaya hindi ko gustong may masayang. Kasi alam ko, bawat butil na hinahasik ng Diyos ay pagpapala na kakailanganin ko sa darating na panahon. Kaya paghandaan po natin, tawagin natin ang magmemensahe sa atin ngayon na magbibigay sa atin ng mga aral at mga paalala na dapat nating gawin sa darating na last days. Kasi nasa last days na po tayo. 'Di ba? Hindi na tayo, sabi nga ni Papa Ricky, hindi uso ang pabanjing-banjing. Hindi pwede na. So let's be serious and alamin natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ngayon ni Brother Arniel Deloria. Palakpakan po natin ang ama natin. Okay, hallelujah. Before we start, I just want to offer a prayer to our Lord. Hallelujah, Lord. Thank you for this day, Panginoon, for this moment, Lord God, na ito po'y aming pagsasaluhan ngayon, Lord. Nawa, Lord, na ito'y manamnam namin, Panginoon, at kumilos ka sa aming kalagitnaan, Lord. Na bawat tenga, Lord, ay makikinig ng iyong salita ngayon, O God. Alisin mo lahat ng distraction, maging mahadlang, Lord, sa aming pong paikinig. Alisin mo mga alalahanin. Alisin mo, Lord, lahat ng mga hindi magiging hadlang, Lord, para manamnam namin, Panginoon, at maunawaan ang lahat ng salita na naririnig na inyo pong inihain sa araw nito, Lord. Salamat po dahil ako'y ginamit nyo, Lord God, sa oras na ito, Lord. Bagamat ako hindi karapat-dapat, Lord, ikaw ay tapat, Panginoon, kahit sa mga taong minsan ay hindi nagiging tapat sa inyo, Lord. Kaya maraming salamat, Ama, sa mga kapatid na naririto, Lord God. I-bless mo sila ng pag-unawa, Lord. In Jesus' name, Amen. So dahil medyo mahaba yung topic about sa last days, magiging direct na tayo, no? So yung last days, nag-start ang ating last days yung sa pagbabalik o yung sa pagparito ng ating Panginoon at sa kanyang kamatayan. Doon po nag-start yung last days. So sa kasalukuyan, nandun na po tayo sa last days. Naranasan po ng mga apostol yung last days. So hindi lang po tayo ngayon yung nasa last days. Pero ang pinaghahandaan po natin ng ngayon sa ating generation ngayon is yung pagbabalik ng ating Panginoon or the day of the Lord. Ito po yung ating pinaghahandaan at dapat nating pagdahandaan. Kasi yung last days, nagsimula na yan. Nung dumating ang ating Panginoon, bahagi sila ng last days. Nandun yung persecution, nandun yung tribulation. At yun nga, mayroon tinatawag na Great Tribulation. Yun yung tinalakay ng ating pastor na si Pastor Ricky about sa tribulation and about din sa Great Tribulation. So nagkaroon kami ng discussion. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? So ito yung pinagkaiba ng dalawa na nireveal sa akin ni Lord. So yung tribulation is personal. Nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, naniwala ka, nanampalataya ka sa Kanya, nagkaroon ka ng
tribulation sa iyong pamilya, maaring sila iba yung pananampalataya kaysa sa'yo. Maaring kailangan mo sakripisyo yung trabaho mo dahil yung trabaho mo nagiging hadlang sa paglilingkod mo kay Lord. O maaring sa pagbibigay dahil ngayon meron ka ng 10% na kailangan ialay o ibigay kay Lord. O maaring yung time mo ng linggo dapat gagamitin mo family day o gagamitin mo sa pagtatrabaho. So nagkakaroon tayo ng tribulation, ayun yung tinatawag na tribulation, personal to sa bawat isa sa atin. Maari ding dahil nakakilala ka kay Lord, yung meron ka ng mga relasyon na kailangan bitawan para sa Kanya. Dahil yung tribulation, kagaya nga ng ibig sabihin nito, it is a suffering na mararanasan mo ng bawat isa sa atin. That's the tribulation. Okay? So, personal. So, yan, bibigay mo lang muna ako ng konting sa inyo, info. So, yung Great Tribulation naman, ito naman yung dadanasin ng lahat ng buong mundo. Ito naman yung worldwide na dadanasin nino ng mga hindi ba mananampalataya o ng mga mananampalataya? Ng mga mananampalataya po. Pasensyahan na po tayo, pero yung Great Tribulation para po ito sa mga mananampalataya at hindi sa mga walang pananampalataya. So, paano ko po nasabi yun? Kasi nagkaroon din po kami ng discussion about yan, na yung Great Tribulation ba, ayan ba ay parusa sa mga hindi mananampalataya? Hindi po. So, eto po, basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoon. Yan. For just like the days of Noah, were so the coming of the Son of Man will be. For in those days, before the flood, people were eating and drinking. And wait lang po, ito po pala yung sa na. So, yan. So, yung sinabi po ni Jesus Christ na sa mga huling araw, 'di ba? Sabi po niya doon na kayo ay tatakbo po, yung mga tao ay tatakas. Ito po, basahin natin. Hindi ko po pala naisulat dyan. Sorry. Yan, sige po. Ito muna, dito muna tayo. Ano yung mga, ito yung mga expectation ng mga tao noon. Nung pag sinasabi nilang the day of the Lord, ito yung sa Old Testament, na akala nila, pag dumating na ang Panginoon, yung pagdating niya ay talagang kagalakan, kasiyahan sa kanila. Ito yung paniniwala ng bansang Israel. Ito yung kanilang pinakakinasasabigan. Pero sabi ng Panginoon, maling-mali kayo. Sa kalagayan nyo ngayon, hindi nyo dapat kasabikan ng aking pagparito. Ito po yung sa old. Ito muna tayo sa old. Mamaya na yung sa inyo. Dahil yung araw na yon magiging madilim. Ayan. Sabi dito sa Amos, who to you who long for the day of the Lord? Why do you long for the day of the Lord? That day will be darkness, not light. Para sa inyo ngayon na hindi handa o hindi prepared, para sa inyo na nasa kabilang side, para sa inyo na hindi nakakakilala sa akin kung sino talaga ako, yung araw na yon madilim para sa inyo. So kaya ko po gusto italakay yung preparation dahil ayoko po na maging madilim sa atin yung araw ng pagparito ng ating Panginoon, imbes na maging kagalakan sa atin. Nasasabik ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Sa tingin ba natin, kumbinsido ba tayo sa sarili natin na yung araw na yun ay araw ng celebration, kagalakan? Kailangan po nating maghanda. Kung gusto natin na yung pagdating ng Panginoon ay maging kagalakan sa atin. Yan. So, kaya yung po topic natin ngayon. Then, yun po. So, ang day of the Lord, ito po yung expect natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. The day of the Lord is the day of wrath. Yan, sabi po dyan sa
sa Isaiah 13:9. So sabi doon, "Behold, the day of the Lord comes, cruel with wrath and fierce anger, to make the land a desolation and to destroy its sinners from it." So napakatindi daw po. Yung the day of the Lord, ito yung pagbubuhos ng galit ng Diyos sa mga makasalanan. So tayo ba ay makasalanan pa rin hanggang ngayon? So kung nandun, iba yung nagkakasala, iba yung makasalanan. Tandaan po natin yan. So tayo pong tumanggap sa Panginoon, meron tayong kahinaan, hindi pa tayo ganap, nagkakasala pa tayo. Pero yung makasalanan, ito po yung namumuhay ng may confidence, namumuhay ng masaya sa kasalanan. So, walang conviction. So, isa pong tribulation sa mga mananampalataya ay yung conviction. The more na, once na tinanggap mo na si Lord, nagkakaroon ka ng tribulation sa tuwing nagkakasala ka sa Kanya. Sa tuwing nadidisalign ka sa kalooban niya, sa tuwing may ginagawa ka masama, nagkakaroon ng tribulation sa buhay mo. Ano yung tribulation na yun? Una-una, inuusig ka ng konsensya mo. Hindi ka makatulog, hindi ka mapanatag, hanggat hindi ka nakakahingi ng sorry, o hindi mo na itatama yung mali. Diba? Ayun yung that's kind of tribulation po ng konsensya o ng conviction nyo ng Lord. So kaya po nasabi na bawat isa ay may tribulation, personally, isa na yon, conviction. Kasi kung hindi ka mananampalataya, di mo kilala si Lord, wala ka nun, hindi ka inuusig ng konsensya mo kung minsan. Di ba? Kahit nagagawa mo yung mga bagay na ginagawa mong masama. Minsan proud ka pa, pinagmamalaki mo pa. Walang tribulation. Walang pag-usig ng konsensya. So yan. So ito po pa yung isang i-expect natin. Yung pagbabalik po ng Panginoon o yung the day of the Lord, yung araw ng Panginoon, ay judgment. Ito na po yung ending ng grace. Tandaan po natin, the day of the Lord is the end of times. The day of the Lord, pag sinabing day, hindi lang siya kinabukasan, isang araw, 24 hours, hindi po. Pag sinabing the day of the Lord, it's the age or is a period. Ito'y panibagong generation, ito'y panibagong era, ito'y panibagong araw. Diba bawat end times, is the starting ng bago. Is the beginning, yun yung bawat end. Bawat end ay simula. Kagaya po natin ngayon, mga nag-aaral ngayon. So yung pagtatapos nyo ng kolehiyo o ng high school, bagong simula ng pagtungtong nyo ng inyong karir, pagpasok nyo ng inyong karir. So ganun din po. Yung end times o yung last days is starting ng bagong era or bagong period na kung saan ang Diyos na, ang Panginoong Hesus na mismo yung mamamahala sa atin. Hindi na si Duterte, hindi na si Donald Trump. Lahat ng mga namumuno, lahat ng mga ngayon is papalitan ni Jesus. At lahat ng mga pipiliin niya na mga lingkod. Papalitan natin yung mga yung authorities na yun. So yun, the day of the Lord, sabi nga sa Isaiah, for the Lord of hosts has a day. Merong araw na tinakda against all that is proud and lofty, against all that is lifted up. Lahat ng mga itinataas, and it shall be brought low. So ito yung panahon ng pagtataas at pagbababa ng mga nagmamataas at ito yung pagpataas ng mga nasa ibaba. Kumbaga ayun na yung pagsasaayos. O sabi din dito, I will gather all the nation and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there on behalf of my people and my heritage Israel, because they have scattered them among the nations, have divided up my land. So ito po yung the day of the Lord, ito po isang judgment, no? Ng Diyos. So, ang difference ng Great Tribulation at ng the Day of the Lord, ay ito po, tatandaan nyo, take it note. Yung Great Tribulation,
dito bibuhos ni Satan yung galit niya sa mga lingkod ng Diyos. This is the time where Satan pour out all his wrath to all God's people. So ang mahihirapan sa Great Tribulation ay yung mga God's people. Nasa mga bandang last yan. So ang pahihirapan ng Great Tribulation ay tayo. Mamaya babasahin ko yung verse doon. Pero ito pong the day of the Lord, ito naman po yung time na kung saan ang Diyos naman ang magbubuhos ng galit niya sa mga kampo naman ni Satanas o sa mga kalaban niya. So ito po yung pagkakaiba nila ng Great Tribulation and the day of the Lord. So yung Great Tribulation ay para sa mga mananampalataya at yung the day of the Lord is para naman sa hindi mananampalataya. Ito na naman yung oras ng pagpaparusa naman sa kanila. So bago po dumating yon, daranas po talaga tayo ng hirap. Daranas po talaga tayo ng pag-uusig. Sinabi na po ni Jesus yan. So sabi niya doon, tumakas kayo, tumakbo kayo sa mga kabundukan. Kung meron kayong gamit na naiwan, huwag nyo nang balikan. Sabi niya pa doon, kawawa yung mga nagdadalang tao, yung may mga dala pang baby, sanggol, sa mga oras na yon. Pero ano sabi niya doon? Alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ko yung sandali na yon. So ibig sabihin, lahat pala ng yon, daranasin nating mga hinirang. Hindi pala yun para sa mga hindi hinirang. So doon ko po naisip, o doon po na-reveal sa akin, doon ko na-realize na yung Great Tribulation para sa mga hinirang. Para sa atin pala yun. Pero sabi doon, yung pangako ng Diyos, paiikliin niya yung sandali na yun. Dahil kung hindi daw, baka iilan lang o walang maliligtas. Ito physical ito. Maliligtas yung ating katawan at same time yung ating pananampalataya. Dahil yung pananampalataya natin, ito yung gustong-gusto talagang iligtas ni Lord eh. Hindi lang yung katawan natin, ang gustong iligtas ni Lord yung pananampalataya mo. Dahil yung pananampalataya mo, once na naligtas niya, once na naano niya, ito yung magiging dahilan para maligtas ka din spiritually, di ba? Ito yung pinakamahalaga na gustong iligtas ni Lord. Yung pananampalataya natin. So, paiikliin niya yung sandali ng paghihirap na yun. Na hindi yun kagagawan ni Lord, Yung Great Tribulation, hindi niya yung kagagawan. O yung matinding paghihirap na yun na sinasabi, hindi pa naranasan yun ng buong sangkatauhan. Imagine niyo, nagkaroon tayo ng World War I, World War II, nagkaroon ng pandemic, sobrang hirap na, di ba? Nagkaroon ng mga kung ano-anong sakit, pero sabi dito, yung Great Tribulation, hindi pa nararanasan ng buong sangkatauhan. So, ibig sabihin, it is worse than World War I, World War II, at COVID. Than the Black Plague, di ba? Black Death. So, napaka-worse nung Great Tribulation, at ito'y nakalaan, ito'y galit ni Satan. Pero after nun, eto naman, paano natin masusurvive yun? Kung ganun pala katindi yung Great Tribulation, paano natin yun masusurvive? So si Lord bago niya tayo ilagay sa mahirap na sitwasyon, lagi niya tayong hinahanda doon. Ayun nga. Lagi niya tayong ini-equip. Ito po yung sabi sa Joel, basahin natin yung sa Joel. Wala rin dito. Wait lang. Ayan. So, and afterward, I will pour out my spirit on all people. So, eto na yung Great Tribulation. So, di natin masusurvive yung Great Tribulation. Lahat tayo siguro mabibigay. Lahat tayo susurrender kay Satan. Kung hindi ito gagawin ni Lord. So, I will pour out my spirit on all people. Ibubuhos niya yung kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ano ba yung espiritu ni Lord na ibubuhos niya? Kung ano yung espiritong binigay niya kay Jesus Christ, kung kaya't na-endure ni Jesus Christ yung cross,
na-endure ni Jesus Christ yung persecution sa kanya, ang pinaka-pinersecute na tao sa buong mundo si Jesus, di ba? Pero napagtagumpayan ni Lord yun. So, napagtagumpayan niya yun dahil sa Espiritu na binigay ng Diyos sa kanya. At yun din, yung same Spirit na binigay ng Diyos kay Jesus Christ, kaya niya na-endure yung cross at yung persecution na dinanas niya, yun din yung ibibigay niya sa atin para ma-endure yung great tribulation na yun. So, basahin ulit natin. Ito pa. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. So, sa tingin nyo, anong purpose nitong prophecy? Na yung inyong mga anak, lalaki, babae, magpo-prophecy, and yung mga matatandaan yung lalaki, mananaginip ng mga panaginip. And your young man will see vision. Sa tingin nyo, anong purpose nun? Ito yung nakikita ko. Ito yung nireveal sa akin ni Lord. Ang purpose nito para patatagin yung ating pag-asa. Dahil, para patatagin yung, biruin mo, magkakaroon ka ng visions ng kung gaano kaganda yung future na gagawin ng Diyos sa atin. Ang dami ng pinagpakitaan ng gano'n, di ba? Ang gaano kaganda yung langit. So ngayon, kung meron kang ganung vision, naghihirap ako ngayon, pero nakita ko, yayaman pala ako next year. So gaganahan ka, okay lang tong paghihirap na to, I will face it, haharapin ko to. Dahil after next year, mayaman na ako. So ganun din yung vision na to, na para bang ngayon siya magaganap, para bang bukas na siya magaganap, so i-endure ko anumang hirap na dadanasin ko ngayon. Dahil pag bumigay ako, pag sumuko ako kay Satanas, yung vision na to nakikita ko, nakasama ko ang Panginoon, kumakain ako sa hapag ng Panginoon, naglilingkod ako sa Kanya, ay napakaganda ng buhay ko, mawawala. Ayokong isakripisyo itong napakagandang vision na to na binigay sa akin ng Panginoon para sa temporary relief na mararanasan ko ngayon. That's the purpose of the vision na ibibigay sa atin. At panaginip. Ako, isa din sa mga dahilan kaya minsan na nag-aaliw sa akin, no, yung panaginip kapag ka nananaginip ako ng maganda. Madalas may mga nangyayaring sitwasyon sa atin na sobrang bigat, sobrang hirap. Tapos bigla ka magkakaroon ng magandang panaginip. Na yung panaginip na yun, mangyayari sa hinaharap. Nagkaroon po ako ng ganun. So yun, ginaganahan akong bumangon sa umaga. Biruin mo, pagod ka na sa work, di ba? Matutulog ka, paulit-ulit na lang yung work, ganito, ganyan, walang nangyayari sa buhay ko, puro may utang. Yung sahod ko, pambayad lang na utang. Tapos bigla ka makakapanaginip ng, sa ganitong bigla ka ng aasenso. Kunwari lang sa ganitong uunlad ka. So magkakaroon ka ng hope. Di ba? Magkakaroon ka ng pag-asa na hindi lang pala paulit-ulit hindi lang pala laging ganito yung mangyayari sa buhay ko. So, ganong mga panaginip yung bibigay sa atin ng Diyos. Na itong temporary tribulation, kahirapan na to na dinadanas ko ngayon, merong panaginip na binigay sa akin si Lord. Kagaya ni Joseph, di ba? Biruin nyo si Joseph, napakatindi na din pinagdaanan niya. Pero bagay na pinanghawakan niya yung panaginip niya, na sa panaginip niya, yung mga kapatid niya, napapatay siya, tinapon siya sa balon, napatawad niya kaagad. Bakit? Kasi may panaginip na pinakita sa kanya, itong mga kapatid ko na to, luluhod naman to sa akin Gagawin akong mataas ng Diyos, itataas ako ng Diyos Magiging tagapamahala ako, hindi lang sa pamilya ko, kundi ng ng buong bansa. Naghihirap yung buong bansa, sagana kami. Diba? So, ayun yung panaginip na pinanghawakan ni Joseph, kaya niya napagtagumpayan yung tribulation niya. Tinapon siya sa balon, pinakusahan siyang rapist, nakulong siya, pero after nung tribulation, di ba, nandun siya sa trono. So, after ng tribulation natin, what if ipakita sa atin ni Lord na yung tronong uupuan mo gawa sa ginto, tapos ikaw yung mamamahala ng mga lunsod, ng mga nasira, ikaw yung utusan ng Diyos na itayo mo yan, itatag mo yan, yung mga tao dyan, turuan mo ng matakot sa akin. What if ipakita sa atin ni Lord yun? Yung mga bagay na yun, papagawa niya sa atin. Diba, meron pa tayong trabahong gagawin. Akala nyo ba pag dumating si Lord dito, hayahay na lang tayo,
kain-kain, ganun din. Meron pa tayo mga bagay na gagawin. Which is yun nga, may mga bagay tayong papamahalaan. Sabi nga ni Lord, kung hindi mo kayang pamahalaan yung ngayon, yung pamilya mo ngayon, mga kay ano ngayon, paano ka papamahalaan sa mas malaking mga bagay? Ibig sabihin, may mas malaking bagay na ipapamahala sa iyo ang Diyos. Maaring ngayon, etong lugar lang na to, pagdating ni Lord, bansa na yung papamahalaan mo. Dahil Jesus loves to share His glory. Gustong-gusto ni Lord, ibahagi yung kanyang katungkulan. Hindi siya makagaya ng makasarili, hindi ako lang hari, ayokong may ibang hari. Hindi, ang plano ni Lord, siya yung magiging pinakahari, pero pipili siya. Sabi niya yun, di ba, na yung mga mag-i-endure hanggang wakas, yung mga hindi magpapatatak, magiging hari at pari na kasama ko. So i-share ni Lord yung kanyang authority, yung kanyang glory, pagka dumating na siya. So naririto tayo para i-practice yung authority na yon para mamahala. Kumbaga i-exercise yun. I-exercise yung magandang plano na yon o yung posisyon na yon na ibibigay sa atin ni Lord pagdating ng araw. I-exercise natin dito yung posisyon na yon. So ayun yung mga negative na mangyayari sa pagdadating ng ating Panginoon, sa araw ng Panginoon. Ayun yung sa mga nasa kabilang side. Sa mga side na mapapahamak. Dito naman tayo sa side ng mga magtatagumpay o ng mga nasa side ni Lord. So sabi naman dito, ayan, the day of the Lord is rest. Pahinga naman natin to, mga kapatid. Ito naman yung araw ng ating pagpapahinga. So etong linggo na sinasabi na Sabat o araw ng pamamahinga na dapat hindi tayo nagtatrabaho. Pero dahil sa matigas ang ulo natin, kahit ako matigas ang ulo ko, sabi ko naman, Lord, 1 oras lang naman to. Sige, tatrabaho ako. Pero ang talagang gustong ipahiwatig ni Lord doon, bakit nag-set siya ng araw, sinasabi niya, sa araw na to, magpahinga kayo, huwag kayo magtrabaho. Ang trabaho na inaano niya doon yung pansarili. Pero hindi niya sinabing, hindi kayo maglingkod sa akin, o hindi kayo magpagaling, hindi kayo mag-pray sa ibang tao, hindi kayo mag-share. Hindi yun. Hindi yun. Ayun yung gusto ni Lord na gawin natin sa araw ng pamamahinga. So, ito'y symbolically lang ng pagbabalik niya. Dahil sa kanyang pagbabalik, ito na yung ating pahinga ng mga pinili ng Diyos, ng mga hinirang ng Diyos. So sabi yun dito, sa Isaiah 14:3, and it shall come to pass in the day that the Lord shall give you rest from your sorrow, and from your fear, and from the hard bondage wherein thou was made to serve. So, darating yung araw na yung ating Panginoon, sa araw ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa mga kahirapan, kalungkutan, pagdurusa na ating nadanas na nung tayo naririto. Magkakaroon tayo ng pahinga sa kapaguran, sa eskwelahan, sa trabaho, sa anuman, kasi doon, iba na yung ipupursu natin doon. Hindi na degree, hindi na pera, hindi na position, hindi na iba na yung ipupursu natin doon. At hindi na si Satan hindi na sistema ni Satan yung ating susundin. Ayun yung nagbibigay sa atin ng lubos na kapaguran, di ba? Kasi may mga bagay tayo na gustong patunayan sa mundong ito eh. Dahil sa mundong ito na talagang binubulag tayo na dapat kailangan ka laging may patunayan sa buhay mo, sa ibang tao, ganito, ganyan. Dapat ganitong edad, ganito ka na, ganyan ka na. So, dito din yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kapaguran. Yung mga expectation ng ibang tao, na tayo din naman, sige, dapat talaga, ganyan na ako eh. So, it also give us, tiredness o kapaguran. Dito tayo na-exhaust, nauubos. Pero kung magiging, sabi nga dito, set your affection on the things above.
kung isiset lang natin yung affection natin sa mga bagay na makalangit, talagang makakapagpahinga yung isip mo, puso mo, kaluluwa mo. Kasi makikita mo, in the end of the day, babalik ang Panginoon o haharap ka sa Kanya. At ano yung ipepresenta mo? Lord, eto yung diploma ko. Lord, eto yung kayamanan ko. Eto yung bank account ko, Lord. Hindi mo maipepresent kay Lord yan. Hindi siya papalakpak dyan. So, anong tangi mong maipepresent? Lord, eto yung puso ko. Yan, ayan lang. Lord, eto yung mga napagtagumpayan ko sa tulong ninyo. Lord, eto yung bunga ng pagliligtas mo sa akin. Ayun yung pinakahahanapin niya, yung bunga. Alam niyo na ba yung 9 fruits of the Holy Spirit? Di ba? So minsan napapatanong ako, Lord, ilan lang ba doon yung meron ako? Parang isa pa lang. Yung bunga ng pananampalataya, parang yung love, medyo hindi pa hinog eh. Medyo bulaklak pa lang siguro to eh. Hindi pa namumunga eh. Diba? Yung self-control, lalo na, Lord, saan ba ako ano yan? So, minsan may mga, yun yung dapat natin, yun yung ipepresent natin. Yung character, yung good character. Yung sabi doon, yung love, kindness, goodness, faithfulness, patience, tama ba? Lahat yun, lahat ng good character, ayun yung ipepresent natin kay Lord. So, so yun yung ipepresent. So, habang tayo nagtatrabaho, habang tayo naghahangad na, Lord, gusto ko makatapos, gusto ko magtrabaho ng ganito, wag nating pabayaan na makuha natin yung mga bagay na yon through compromise our character. Na naging dahilan naman para makompromise o masira yung character mo. Okay, may tamang paraan ng pag-abot ng pangarap. Unahin mo si Lord. Gawin mo yung principle sa Bible, i-apply mo. Then kung talagang para sa'yo yun, magtatagumpay ka dun. Yan. So, ayun po yung, ayan. So, una yung rest. So, pangalawa, saan na yung pangalawa? Restoration, yun. Ayan. For behold, in those days and at that time, when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem. So, sa araw ng Panginoon, merong restoration. Ano yung restoration? Namatayan ako ng magulang. Namatayan ako ng kamag-anak. Sabihin natin ganyan. God will restore them. Pero yung makakasama mo lang din pala sila ulit. Di ba? Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng ganito, ng anumang nawala sa akin. Dahil sa paglilingkod ko kay Lord, i-restore, babalik ni Lord. Iaayusin niya. Kung ano mang nawala, sabi nga niya, kung ano yung sinakripisyo mo dito, alang-alang sa akin, papalitan ko yan ng 100 times. At may enjoy mo yan, eternity. Hindi lang temporary. Kasi ngayon, maaring ma-enjoy mo yung ganung bagay, pero temporary lang. Di ba? Pero sabi ni Lord, isakripisyo mo yan, bitawan mo muna yan, tingnan mo, makikita mo yan. Pagbabalik ko, mas ganap na, mas maganda na, mas maayos na. Ibigay mo muna sa akin yung kaibigan mo o yung jowa mo na yan. So, aayusin ko muna siya bago ko siya iano sa'yo. So, restoration, yung pagsasaayos ng lahat ng bagay. So, pagbabalik ng ating Panginoon, kasama niya tayo na magsasaayos ng mga bagay. Kasi 'di ba magkakaroon ng gera, magkakaroon ng kaguluhan, mawawasak yung daigdig. So part ng restoration is i-restore niya ulit 'yon. Sa pamamagitan din natin. Tayo yung gagamitin niya na ayusin yung mga nasira, ayusin yung mga So do magkikita tayo. Kakatagpuin natin si Lord sa taas, pero ibabalik din niya tayo dito. Ibabalik din niya tayo dito. For a period of time. Kagaya nga sinasabi ko, merong day, merong era o merong time. May period of time na ibabalik muna tayo ni Lord dito para isaayos yung mga nasira at itatag yung kaharian ng Diyos dito sa mundo. So sinabi niya yan sa Revelation.
Gusto ba natin hanapin? Baka kasi sabihin natin, gumagawa-gawa lang ako. So, search ko sa Sige. So, yun, sabi doon, kakatagpuin tayo at sige. Medyo naglolo kasi yung Bible ko dito. Pero I will give you na lang yung backup verse na yun sa GC natin. Okay? So, para hindi na maubos yung oras. So, yun yung plano ni Lord. We will magkakaroon nga ng rapture, totoo yun. Pagdating ng rapture, ibabalik tayo ni Lord dito para kasama tayo na magre-restore ng dito sa mundo. Paparusahan niya, ipapakita ni Lord sa atin kung paano parusahan lahat ng masama. At tayo din sa mga huhusga dun sa mga taong napaparusahan. Sinabi niya yan, di ba? So kung nagbabasa tayo ng Bible, hindi ko na kailangan buklatin yung verse na yun. Na sinabi niya, na bakit hindi nyo kayang isettle yung mga nangyayari dito sa church nyo? Sabi niya yun, o sa kongregasyon nyo. Hindi nyo ba alam, napakaliit lang yan, hindi nyo ba alam kayo yung huhusga kahit sa mga anghel? Kahit sa mga anghel, tayo yung huhusga. Tayo yung hahatol sa mga anghel na nagiging dahilan o sa mga espiritu na nagiging cause ng kasalanan. Tayo yung hahatol. So, it is the divine plan of Lord na maging kabahagi ng kanyang judgment. Magiging kabahagi tayo ng paghatol ng Diyos. Kasi tayo din naman yung inapi, di ba? So, ikaw yung inapi, bibigyan kita ng karapatan, sige, hatulan mo itong mga umapi sa'yo. Hatulan mo itong mga, ikaw bahala, gusto mo silang iligtas, then go. Gusto mo silang mapahamak, then ikaw, it's up to you. I will give you the verse para patunayan yan. Kung chat nyo lang ako, Kuya Arnel, anong verse yan? Bibigay ko sa inyo para hindi nyo sabihin na gumagawa lang ako ng So, ayan. So, mahirap kasi ang internet sa amin. Nahirapan akong hanapin yung mga verse. At hindi makakalimutin din ako sa mga verse. Pasensya na po. Pero tinatandaan ko talaga yung mensahe nun eh. Doon nakakalimutan ko yung number, yung chapter, pero tinatandaan ko yung message. So, ayun. So, yan. The day of the Lord is restoration. So, aayusin niya lahat. Yung mga nasira, babaguhin niya. I-improve pa natin. Siguro, etong dating ganito, magiging condominium, magiging residence tong lugar natin, di ba? Kasi nakikita ko, yun din yung ni Lord eh. Di ba? Sabi nga niya, dito na tayo sa niya, sa good side naman, yung relocation. O ito, relocation tayo. The day of the Lord, una, restoration. Sige, talon tayo dito sa relocation. So sabi niya dito, di ba? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sa ibang salin, sabi niya dito, in my Father's house, there's a lot of rooms. And one time, yung anak ko, biglang nagsabi sa akin, sabi ko kasi sa kanya, Kaina, balik na tayo sa dati nating bahay. Sabi niya, ayaw niya daw. Kasi sabi niya, dito kasi ang daming rooms. sabi niya ganun. So parang sa akin, siguro ganito yung bahay ni Lord, no? Na may isang, kumbaga para tayong mga residents doon, nakikita-kita tayo doon, may iba-iba lang tayong rooms. Tapos, yung center noon, nandun si Lord, makikita natin. Nasa center na yun, pupunta tayo, magtatagpo-tagpo tayo para purihin si Lord. Tapos balik na tayo ulit sa ating mga kwarto, di ba? Balik na tayo ulit sa ating mga condo, di ba? Iba-ibang number, di ba? Kung yung mas dakila doon, siguro mas 3 bedroom. Pagka dakila ka, naglingkod ka talaga ng 4, 4, 5. Di ba? Pero kung siguro yung paglilingkod mo ngayon, parang tetix lang, isang room lang, o baka walang room, studio type lang, di ba? So, ayun din isa sa mga na-reveal sa akin. Tsaka dun sa mga ang center niya is sa mga is madalas center of gathering talaga. Sa mga condominium, sa pansin ko, sa mga residents, ganyan. May center of gathering. So parang ito, ganito siguro kaganda yung New Jerusalem, no? Na pagdating ng ating Panginoon, merong center doon, na doon tayo mag-worship. Doon natin kakatagpuin si Lord. No? So, may mga kasi, yung mga nangyayari sa langit, binibigyan niya tayo ng idea dito, habang nandito tayo sa mundo. Binibigyan niya tayo ng parang anino.
Diba? So, maaring yun. Yung mga ngayon, lalo na ngayon, nagkalat na yung mga ano ngayon. So, praise God nga rin pala dahil nakahanap kami ng kwarto din sa ano. Napakamura lang, grabe. Nagpapasalamat ko lang din talaga kay Lord yun. Tsaka, nagkaroon din ako ng imahe kung gaano kaganda yung langit. So, wala lang yun. Ano lang yun, no? So, ito, sabi din dito, yeah, the day of the Lord is relocation. So, re-relocate tayo. Kung dati, nasa anumang kalagayan tayo, simple lang buhay natin, dadalhin na tayo ni Lord sa kanyang tahanan. So, saan doon tayo sama-sama, napakaganda. Dinescribe yun, di ba, sa Book of Revelation, na ito'y gawa sa mga mamahaling bato. Di ba? Napakatataas ng mga gusali. Napanood ko to sa ano, kasi pagka nawawalan ako ng pag-asa, nanonood lang ako ng mga ganyan para mabubuhayan ka ulit Ang gaganda, di ba? Transparent yung mga ano. Pag nakakita nga ako ng building na balot ng salamin, naaalala ko kagad siguro kung etong building na to gawa lang ng taong, ganda na. Humikinang, bro, yung balot ng salamin. Imbes na simento, salamin. Di ba? Kitang-kita mo yung nasa loob. So imagine yung gawa pa kaya ni Lord, no? Maaring yung salamin na yun, gawa sa mamahaling diamante, tapos kita ka sa loob, no? Uy, siya ano yun Gabi, ang ganda ng bahay nyo. Diba? Parang may maano mo talaga Tapos kasi pag salamin, na-imagine ko, ang sarap din pala kasi pag nandun ka sa loob, makikita mo ang lawak, tapos parang ang laya-laya mo. Hindi ka gaya pag sa ano lang, di ba? So yun. So, eto pa yung pangatlo, the day of the Lord. Una yung rest, pangalawa relocation, restoration, pangatlo yung relocation pala. So, yun, tama lang. So, yan. So, eto, ano yung dapat natin gawin? Dito na tayo sa preparation. Kanina, sinabi ko sa inyo, ano yung mga expectation na dapat meron tayo sa the day of the Lord. So, ngayon, eto, balik na tayo sa pinaka-topic natin. Kasi kailangan ko muna kayong dalhin doon sa expectation para mag-prepare kayo. Siyempre, halimbawa, ako, may kalaban ako, kunwari lang sa boxing. Sasabihin sa akin na, uy, mag-prepare ka, may laban ka. Okay. Pero sinabi sa'yo, uy, mag-prepare ka, ang kalaban mo si Pacquiao. Patay. Di ba? Siyempre, di ka na matutulog nun. O baka kailangan magpe-prepare ka talaga ng husto, di ba? Tsaka, sasabihin sa'yo, gano'ng kalaki yung premyo, di ba? Ay, yung premyo, milyon, di ba? So, magpe-prepare ka lalo. So, kagaya na lang sa school, di ba? Magpe-prepare ka sa pagbubutihan mo sa pag-aaral, lalo na kapag alam mo, yung trabahong papasukin mo, talagang maganda yung offer, di ba? Sabihin natin, ang offer, abot ng 60,000, 70,000, pagbubutihan mo yung pag-aaral mo para makapasok ka dun sa trabaho na yun. Diba? So, mag-ano ka talaga. So, kailangan may expectation muna. So, pangalawa, eto na yung pinaka-topic natin, preparation. Ano yung preparation gagawin natin? Para hindi tayo sa side na mapapahamak. Hindi dito tayo sa side na makakaranas ng kabutihan na Lord. Di ba? So, una-una, pinakamahalaga na dapat nating i-prepare, syempre yung puso natin. So, true repentance. So, sabi nga dito, sa Joel 2:12, verse 14, even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garment. Return to the Lord your God. So, nung mga panahon nila, isa sa pagpapakita nila ng nagsisisi sila, yung ginagawa nila, nisira nila yung damit nila. Naglulublob sila sa alikabok. Pinapakita nila na talagang nagsisisi sila physically. Ganun sa kanila dati. Pero sabi ni Lord, hindi yun yung pagsisisi na gusto kong gawin nyo. Naiyak lang kayo, magmumukmo kayo, sirain nyo damit nyo. Hindi. Ang gustong pagsisisi, yung repentant na gusto kong gawin ninyo, bumalik kayo sa akin. Kasi nalayo kayo sa akin Sa kasalanan, tumalikod kayo sa akin. Iniwan nyo ako sa ere. Tinalikuran nyo ako. Pinili nyo yung kasalanan. So ngayon, ang gusto ko, bumalik kayo sa akin. Return to me.
Huwag lang kayong umiyak, huwag lang kayong malungkot dahil naparusahan kayo o dahil ano man. Bumalik kayo sa akin. Gawin nyo akong motivation ng pagsisisi nyo. Kasi pwede talaga tayong magsisi. Kahit ako, minsan nagagawa ko yun na pag halimbawa, nagigipit kami, Lord, sorry kasi nagawa ko yan, kaya siguro naging dahilan, kaya kami nagipit. Pero hindi yun ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord, magsisi ka, bumalik ka sa Kanya, dahil na-realize mo, ang hirap ng mabuhay ng malayo sa Kanya. Ang hirap na buhay, ayaw mo ng isang araw, isang oras nang wala siya. Kaya sabi niya dito, return to me, bumalik ka sa akin. Ma-realize mo ng hirap mabuhay nang wala ako. Yun ang pagsisisi na gusto ni Lord. Ayaw niya magsisi ka dahil takot ka sa impyerno. Ayaw niya magsisi ka dahil takot kang mawala yung mahal mo sa buhay o kung ano man. Gusto niya magsisi ka dahil takot kang mawala siya. Ayun yung pagsisisi niya. Kaya sabi niya dito, return to me with all your heart. Ito pa, sinabi niya, kung hanggat maaari, mag-fasting ka. Kasi yung fasting, ibig sabihin nun, parang tinatanggal mo yung pleasures ng katawan mo. Yung needs ng katawan mo para hanapin yung needs na yun sa akin. Yung pleasure na yun sa akin. So may pleasure sa Panginoon. Yun dapat, yun yung gusto niya na hanapin mo yung pleasures na yun. Yung pagkain na yun sa akin. Pagka yung sinasabi niyang fasting and weeping. Yan, tama yan, umiyak ka. Kumbaga, iiyak mo, iluksa mo yung mga bagay na nakapagpanakasakit sa akin. Alam niyo ang ating Panginoon, very sensitive ang ating Diyos. Tandaan natin yun. Yung kalooban natin, alam niyo yung physical na sakit na nararamdaman natin. Walang-wala yan sa sakit na nararamdaman ng ating puso o ng kalooban. Bakit may mga tao nagpapakamatay? Madali bang magbigti? Masakit? Di ba masakit maglaslas? Pero bakit nagagawa ng iba yun? Yung iba pa nga nagsisinisindihan yung sarili. Bakit nila nagagawa yun? Kasi higit yung sakit na nararamdaman nila sa loob, sa puso nila, kesa sa physical na sakit na nararamdaman nila. At gusto nila matapos na yung sakit na nararamdaman nila sa loob. At ang way nila, tapusin yung buhay nila. So imagine, Jesus Christ experienced both physical pain, na pinako siya sa krus, sinaktan siya, pinalo siya, pero He also experienced emotional pain sa ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. At higit na masakit yon, lalo na sa ating Diyos Ama. So yung sakit na naranasan ni Jesus Christ, reflection yon ng sakit na nararamdaman ng Diyos Ama natin sa tuwing tayo nagkakasala. Reflection lang yon. So takot tayo sa physical na sakit, takot tayo magutom, takot tayo sa physical. Pero paano, yung hindi natin naisip na yung emotional pain ay mas masakit kapag nakakaranas ka na nun. Di ba? Pagka halimbawa, nawalan ka na ng mahal sa buhay o iniwan ka ng jowa mo, dun mo na ang sakit nito. Ba't masakit? Gusto ko pang sumakit na lang yung ulo ko. O gusto ko na lang na kesa maranasan tong pain na to. Diba? Sige. So, ganun. Iba yung sakit na nararamdaman natin in spirit. So, yun. So, ayan, ito yung una, mag-repent tayo. Sabi niya dito, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. And He relents from sending calamity. Ayan. So, pangalawa, stop compromise. So, yung mga kompromiso, iba kasi yung, halimbawa, nagkasala ka ngayon, nagsisi ka. May mga bagay naman tayo, yung compromise naman na tinatawag. Ito naman yung bagay na ginagawa natin na mukha namang hindi naman masama. Compromise, ayan, ito sabi ni Jesus dito. Sabi niya dito, I will not speak with you much longer, for the ruler of the world, Satan, is coming, and he has no claim on me, no power over me, nor anything that he can use against me. So sinasabi niya dito, parating na si Satan, pero wala siyang kapangyarihan laban sa akin. Dahil wala akong anumang bagay na galing sa kanya.
So nagigets nyo ba yun? Grabe, napaka-powerful nito mga kapatid. Ito yung magpapalaya sa atin. May mga bagay ba sa ating buhay na masasabi mong galing kay Satan to Tanggalin mo na. Halimbawa, kumita ka dahil sa sugal. Galing kay Satanas to Tanggalin mo na. O, ano bang mga bagay na masasabi natin sa sarili natin na parang hindi to galing kay Lord? Para itong ano na to, para itong tao na to, hindi galing kay Lord. O para itong ano na to, hindi galing kay Lord. Na maaring maging gamitin ni Satan against you. Di ba dito, pinakita ni Lord walang kapangyarihan sa akin si Satanas. Do palapit na siya, darating na siya, pero wala siyang kapangyarihan laban sa akin. Kasi wala naman akong bagay na meron, wala akong bagay sa akin na galing sa Kanya. So, lahat ng bagay na galing kay Satan, ito yung ibig sabihin ng compromise lahat ng bagay na galing kay Satan o hindi galing sa Diyos, tanggalin nyo, alisin nyo, talikuran nyo. So, ano man yung mga bagay na yan, na alam nyo hindi galing kay Lord, alisin nyo. Yan. So, stop compromise. So, eto na yung last, pursuit. Last na to Sorry sa nagta-timer. So, pursuit, eto naman. Kasi, eto yung pursuit naman natin na to, eto yung mag-disconnect sa atin o magdi-distract sa atin sa mga mararanasan nating paghihirap. O eto din yung magpapatatag sa atin. So, kagaya nga na sinabi ko kanina, yung dati, pinupursuit natin, entitlement, pera, career, ganyan. Eto, iba na. Pinupursuit natin is makapag-invest tayo in God's kingdom. Ito yung pursuit natin. Sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So sinasabi doon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa langit na nasira, ganyan. Diba? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na walang makakasira. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon din ang inyong puso. So, yung puso natin na talagang attracted sa mundo o talagang mabilis ma-deceive o mabilis, kumbaga pinupursue yung mga bagay sa mundo, babaguhin natin. Ngayon, ang pupurso na natin ay mag-ipon ng kabutihan, maglingkod kay Lord, mag-serve sa Kanya kasi sa ganung paraan tayo nakakapag-impok ng kayamanan sa langit. Nakalaunan, hindi mo namamalaya na iba na yung dinidesire ng puso ko. Dahil yung pera mo, yung treasure mo, nandun na. Wala na dito. So nag-iiba na yung motivation mo kaya ka babangon sa umaga, nag-iiba na mismo yung buo mong pagkatao kasi iba na yung pinupurso mo. Pinupurso mo na yung mga bagay sa langit. Kasi tayo talaga, naturally talagang na-attract tayo sa mga bagay na pinupurso natin yung mga bagay na attracted tayo. Gets ba? So, attracted ka sa sakyan, pupurso mo yan, lahat gagawin mo, kahit masama, makuha lang yan. Pero ibiruin mo, na-attract ka sa mga bagay sa langit. Na-attract ka sa napakagandang plano ni Lord sa'yo. At na-attract ka sa mga napakagandang bagay na gagawin ni Lord o sa plano ni Lord dito sa mundo. Then, doon ka mag-i-start na ipursu yung mga bagay na para sa Kanya o yung mga bagay na para sa Kanyang kaharian. So, nababago na yung pursuit natin. Napakahirap nito mga kapatid. Hindi natin ito magagawa overnight. Kahit ako nahihirapan akong hatiin yung sarili ko, na ipupursu ko yung pangangailangan namin, yung desire namin, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. At the same time, ipupursu ko yung mga bagay sa langit na nahati tayo para tayong hinahatak ng magkabila. Diba? Napakahirap na proseso ito na hindi natin ito magagawa ng buong araw lang. Ipursu agad si Lord. So, kailangan lang overtime, nag-iimpok ka, nag-iipon ka. Paano ba mag-ipon? Di ba, unti-unti. Una, magano ka 100, 200, hanggang sa natututo na mo na magtipid. Ngayon, nakakapagtipid ka na mas malaki na itatabi mo, na i-invest mo para sa kaharian ni Lord. So, ganun din. Unti-unti, nag-iipon tayo hanggang sa yung puso natin nakatuon na, kailan pa darating si Lord? Diba? Excited ka na.
Dati, takot ka. Kasi baka madapnang kanya sa kasalanan. Ngayon, excited ka na kasi gusto mo nang ma-withdraw yung mga bagay, yung ininvest mo sa kanya. Di ba? Gusto mo nang maranasan, Lord, ang dami kong naano para sa'yo. Doon hindi naman sa pagyayabang yun. Gusto nga ni Lord yun eh. Sabi nga niya, yung mga naghahangad ng karangalan, sa akin, talagang bibigyan ko. Naghahangad ka ng mga bagay na yan, para nagaling sa akin, ibibigay ko yan. So, invest tayo kay Lord. Mag-invest tayo sa Kanya. So, yun lang yung natin. So, eto na lang, panghuli, no? So, meron lang 2 araw para sa Panginoon na talagang pinakaaantay niya. Una, yung araw ng maligtas ka. Yung araw na naligtas ka, ito yung pinakamahalaga. Ito yung unang araw. Yung unang araw na nakilala mo siya. Yung unang araw na tinanggap mo siya sa buhay mo. Ito yung pinakamahalaga. Unang pinakamahalaga araw para sa Panginoon. At yung pangalawa, ito yung araw ng pagkikita niyong dalawa. Ito yung araw ng kanyang pagbabalik at pagtatagpo ninyo. Imagine, di ba? Meron kang minamahal na nakaka-text mo lang, nakakausap mo lang. Tapos ngayon, LDR kayo, ngayon, makakatagpo mo na siya. Uuwi na siya na ibang bansa, di ba? So, minsan ko yun eh. May mga napapanood ako sa palabas na, ang tagal nila nag-antay. Tapos, pag nagtagpo na sila, grabe yung takbo ng babae, mayakap lang yung lalaki. Di ba? Mas matindi pa doon. Yung pakiramdam o yung feeling, yung excitement na mararamdaman natin. Sa tuwing yung, kapag kayong pinakataong pinakamamahal natin o kinasasabikan natin o yung inaasam-asam natin, nandyan na, parating na, eto na yung araw, masasabi mo, this is the day. Diba? This is the day that the Lord has made. Ayan, this is the day of the Lord. So, palakpakan natin ang Diyos sa kanyang napakabuting yeah. Hallelujah. Manalangin tayo. Hallelujah. Lord, nawa Panginoon na sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng tribulation na aming nararanasan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo o maaaring sa pagsuway sa inyo, o maaring sa simpleng kakulangan, Lord, na nararanasan namin, Panginoon. This is a part of tribulation. Pero Lord, yung pag-asa namin sa inyong muling pagbabalik o sa inyong araw, Lord, in the day of your coming or in the day of the Lord, of our Lord, ay mapapawi ang lahat. Kami makakapagpahinga, Lord, sa presensya niyo. Kami makakapag-relax. Kami makakasumpong ng kagalakan, Lord. Sa lahat ng mga kapaguran na aming naranasan, Lord. Sa lahat ng mga hangad ng puso namin, Lord, na hindi masumpungan ng mundong ito. Lord, hindi masatisfy ng mundong ito, Lord. Naniniwala kami na sa inyong pagbabalik, Lord, isasatisfy mo ang lahat ng longing ng aming puso. Hinahangad ng aming puso, Lord, yan, na hindi namin naranasan sa mundong ito, Lord. Lord, alam namin na marami pa kaming pagdadaanan, O God. At kung yung great tribulation man, Panginoon, ay mangyari sa aming kapanahunan, Lord, we pray, Lord, that your power, O God, and that your grace, Lord God, will sustain us into the end, Lord. Dahil sabi mo nga, O God, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Lord, we need to survive, O God. At di namin yung magagawa, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, O Lord. Equip us, Lord, with the power of your Holy Spirit, O God. Give us visions of heaven. Give us visions of the future, Lord, kung paano mo gagapiin ang kalaban, O Lord. Send us people who could prophesy, Lord, to your name and na makakapag-prophesy sa mga bagay, Lord, na gagawin mo sa amin, sa buhay namin.
na magbibigay sa amin ng pag-asa, Lord, at magpapatibay ng aming pananalig sa inyo, Lord God. Send us those people, send us visions, give us dreams, Lord, na maaari naming i-look forward, Lord God. Na yung mga panaginip na yun, Panginoon, ay pangahawakan namin at hindi namin ipagpapalit yung reality namin ngayon, Lord, sa present. Sa dream, Lord, na hinanda mo sa amin. Sa napakagandang dreams, Lord. That we walk in that dream, Lord. In the fulfillment of that dreams, Lord, that ibibigay mo sa amin, O God. Napakaganda ng plano mo, Panginoon. Help us, Lord, to see it, Lord God. Para mas madali sa amin, Panginoon, mapagtagumpayan, Lord, ang aming kalagayan ngayon. Lord, thank you po sa buhay ng bawat isa na nakinig ngayon, Lord God. Nawa na buhay kanilang pag-asa, Panginoon. Nawa, Lord, na itong mensahe na to, Lord, ay maghanda sa kanila sa napaparating na kung anumang sakuna, tribulation, disease, hunger, suffering, anuman, Lord, na kanilang pagdadaanan. Aming pagdadaanan, Lord. Lord, we pray that it will prepare us and it will sustain us, O God. Salamat po, Ama. Salamat sa napakaganda mong plano, Lord God, sa mga buhay namin. Thank you for restoration, Lord, na gagawin mo, Panginoon. At alam namin, Lord, na bubuuhin mo kami ulit dahil napakaraming sitwasyon, napakaraming pangyayari sa buhay namin, Lord, yung bumasag sa amin, yung sumira sa amin, Lord, yumurak sa amin pagkatao, Panginoon. Pero Lord, salamat, O God. Dahil gagawin mo kaming bago ulit, Lord. You will restore our life, Lord, ng bawat isa na naririto ngayon, Lord. Kung sino man dyan yung nababoy, kung sino man dyan yung nasira yung buhay, kung sino man dyan yung nalulong sa masamang bisyo, o kung ano man pinagdaanan mo sa nakaraan na naging dahilan kung bakit di mo matanggap yung sarili mo ngayon. Yung masasabi mong hindi ka karapat-dapat. Hallelujah. God will restore you. God has a plan for you. He will still use you. He will meet you kung nasaan ka man ngayon. God will restore you. Kasi ito sa kanyang binitawang pangako na hindi niya babaliin. And Lord, yung pahinga, the rest, Lord, that you promise sa lahat, Lord, sa amin, Panginoon. We pray, Lord, na everyday naming maranasan yung kapahingahan na nanggagaling sa inyo. Yung kapahingahan na yun, Lord, ay hindi may bibigyan ng mundo. Lord, give us rest, Lord. Refresh us, Lord. Iba yung pahinga mo, Panginoon. Yung sa pahinga mo, Lord God, ito'y pagpapanumbalik ng lakas. Ang pahinga mo, Lord, ay pagpapanumbalik ng aming pag-asa, Lord God. Lord, thank you, Panginoon. Sa lahat, Lord. Ito po ang aming pinakananais. Sa iyo namin binabalik, Lord, yung papuri. Sa lahat ng inyong ginawa at gagawin pa, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aming samat dalangin sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen.